Magandang gabi po mga kapatid. Welcome po sa atin pong midweek praises, preachings, and prayers. Salamat sa Diyos sapagkat ngayong gabi tayo po muli ay pinagtipon-tipon ng Panginoon para atin pong alalahanin ang kabutihan niya sa atin at siya ay purihin at pasalamatan. Ngayon din pong gabi ay atin po muling bubuksan ng kanyang salita, pag-aaralan ito at tingnan natin kung paano natin ito may aangkop sa atin pong buhay. Ganun din po ngayong gabi ay pagkakataon para ipanalangin po natin ang pangangailangan ng bawat isa. Ngayong gabi, nawa ang bawat isa ay may maayos na kalagayan, malakas na pangatawan, at walang anumang karamdaman sa oras na ito. At katulad ng lagi ko pong ipinapanalangin sa bawat isa, patuloy na tumitibay, lumalago sa pananampalataya sa ating Panginoon dahil sa patuloy na ating pong pag-aaral, patuloy na pagsasagawa ng salita ng Panginoon sa atin pong buhay. Kaya ngayong gabi mga kapatid, buksan na po natin ang atin pong mga Bibles sa isa sa mga passages na mababasa natin sa atin pong Bible reading. Ano po, tayo po ay nasa 2 Chronicles na. At ang atin pong pag-aaralan ngayon ay 2 Chronicles chapter 32 verses 7 and 8. 2 Chronicles chapter 32 verses 7 and 8. Ang sabi po dito, "Be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles." And the people gained confidence from what Hezekiah, the king of Judah, said. Pagpalain po ng Panginoon ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, sa gabing ito, gamitin mo ang inyo pong salita para tumugon sa amin pong mga tanong, para tumugon, Panginoon, sa mga pinagdadaanan namin, maging lakas namin kung kami, Panginoon, ay nanghihina sa gabi ito. Dalayan ko po, Panginoon, na kung paano mo kami sinamahan at tinuruan ng mga nagdaang Miyerkules. Yan din po ang aking panalangin sa gabing ito. Muli mong buksan ang puso't isipan namin para amin po makita at marinig ang boses mo, ang inyo pong mga instructions sa amin, Panginoon. Samahan mo na kami sa aming pag-aaral. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayon po sa isang historian, ay ang ating pong mundo sa nakalipas na 3,500 years ay 268 years lang nagkaroon talaga ng total peace. Ano po ang ibig sabihin nun? Ang ibig sabihin po ay yung 268 years na yun, walang gera or walang rumors of wars. Ano po? And the rest, ano po, simula pa po noong 3,500 BC hanggang sa oras na ito, ay lagi pong mayroong labanan, mayroong pong gera. At in fact, sa kapanahunan po natin, ano po, ay talagang napakaraming gera sa buong mundo. Kahit dito na lang sa atin pong bansa, ano po, ay marami tayong alam na labanan na nangyayari. At alam nyo po, sa nakaraan na 70 years na atin pong nasaksihan ang iba-ibang mga labanan, ano po, sa buong mundo, ay meron pong mga dakilang pananalita or great speeches, no? Na ito pong mga speech na ito ay ginamit ng mga leaders para i-motivate ang mga soldiers para sa kabila ng hirap, sa kabila ng sakit at mga sakripisyo, ay patuloy nilang ipaglaban, no po, ang kanilang kalayaan, ang kanilang kinabukasan, at maging ang kanilang buhay. At meron po akong nabasa sa isang website, no po, ang ginawa po ng nagsulat nito ay kinompile niya, no, yung iba-ibang mga speeches at ginawa niyang isang motivational speech, ano po, lalo na kung halimbawa ang isang bansa or ang mga sundalo ay lalaban sa napakatinding gera. At ito po ang aking nakita. Ang title po ng motivational speech na ito ay The Hour of Destiny. Men, women, and soldiers, look around you. Today, we are not just standing on the battlefield. We are standing on the edge of history. The enemy believes they can intimidate us. They believe in their power, but they do not know the strength of our resolve. Every tear, every hardship, and every moment of training has led to this moment. This is the hour of our destiny. When the sky falls and the enemy strikes,
we will strike harder. When they expect us to fail, we will rise. Remember who you are fighting for: your families, your homes, and the freedom of the generations to come. Let no fear take root in your hearts. We do not choose to fight because it is easy, but because it is right. We face a red day, a sword day, but you are the steel that will break the darkness. Ride to the battle, hold the line, and act with the courage of legends. Let us strike for home. Let us strike for victory. Okay? So napaka ganda po ng speech na ito, no, na again ito po ay compilation, ano. Kaya siguro meron mga familiar na mga phrases dito na marahil narinig nyo na, pero yun nga po, ito ay pinagsama-sama at binuo noong gumawa nito na isang motivational speech. Ano po? Ngunit kung inyo pong mapapansin ang speech na ito, ay sila'y umaasa sa kanilang galing, sa kanilang lakas, sa kanilang desire, no, na magtagumpay. Ngunit ngayong gabi, mga kapatid, ang ating pong pag-aaralan ay tungkol din sa isang pananalita, no? Sa isang speech ng isang hari, no? Ito po ay hari ng Juda, pang-13 hari ng Juda na ang pangalan ay si Hezekiah. Nung sila po ay susugudin, no po, ng napakaraming sundalo ng Assyria, at sila po ay kumbaga kakaunti kumpara sa vast armies ng mga Assyrians. So syempre, ang automatic na reaction ng mga tao ay matakot sila. Pero ibinigay po ni Hezekiah itong pong napakaganda na pananalita. At siguradong nangyari, siguradong nagtagumpay sila dahil dito, hindi dahil sa galing nila at saka sa lakas, kundi dahil sa kapangyarihan ng Panginoon, dahil sa Panginoon ay nasa kanila. At marahil ngayong gabi, marami rin po tayong mga labanan na pinagdadaanan, ano, mga problema, ano po, may mga struggles tayo sa oras na ito, may mga pangamba tayo sa nangyayari sa kapaligiran or sa mangyayari sa kinabukasan. At naniniwala ako ngayong gabi, itong motivational speech na ito ni King Hezekiah ay very much applicable din po sa atin po mga pinagdadaanan sa gabing ito. Pinamagatan ko po ang mensahe natin: your battles belong to the Lord. Your battles belong to the Lord. Ang laban mo ay sa Diyos. Or ang laban mo ay hindi sa iyo, yan ay sa Diyos. Ang Diyos ang lalaban para sa atin. Ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 20 verse 15, basta't ang isang hari po noong unang panahon, nung panahon na ito, ay nagtitiwala sa Panginoon, ganito po ang laging ipinapangako ng Panginoon. Sabi dito sa talatang ito, ang hari naman dito ay si Jehoshaphat, at ang mga Moabites at saka mga Ammonites ang gustong lumaban sa kanya. Pero, yun nga po, napagtagumpayan ni Jehoshaphat. Sapagkat ang sabi po ng Panginoon sa pamamagitan po ng isang priest ng pangalan ni Jahaziel, ito po ang sabi niya kay King Jehoshaphat. Sabi dito sa verse 15, he said, "Listen, King Jehoshaphat, and all who live in Judah and Jerusalem, this is what the Lord says to you. Do not be afraid or discouraged because of this vast army, for the battle is not yours, but God's." Okay? Napakagandang encouragement po nito, no, sa isang tao, no, sa isang hari, no, sa isang bansa na kinakaharap ang isang napakatinding labanan o gera, lalo na kung ang mga kalaban nila ay napakalakas. Ngunit napakaganda po ng pangakong ito, no? Ang sabi po, the battle is not yours, it is God's, no? At ganoon din po, mga kapatid, sa araw-araw na atin pong mga struggles sa buhay, ano po, tandaan po natin, your battles belong to the Lord. Ang atin pong laban ay sa Panginoon, no? Siya ang lalaban for us. At dito po sa mga talatang ito na atin pong pinag-usapan, meron po tayong 3 katotohanan na makikita. Ano po? Ngunit bago po natin tingnan yun, ang nangyari naman po dito sa 2 Chronicles chapter 32 ay sinugod naman ang Judah, ang Southern Kingdom ng Assyria. Ano po? At ang pangalan ng Assyrian king ay si Sennacherib. Pero bago po mangyari, tayo po ay babalik sa chapter 31. Ito pong si Hezekiah, as I've said a while ago, ay pang-13 hari. At ito po ay isa sa mga mabuting hari ng Judah.
Bakit? Sapagkat ang ginawa niya, pinalinis niya, pinaayos niya ang templo ng Panginoon, inarrange niya yung pagkakasunod-sunod ng pag-aalay dito, kung paano sasamba sa Panginoon. At ang sabi po sa 2 Chronicles chapter 31 verses 20 to 21, this is what Hezekiah did throughout Judah, doing what was good and right and faithful before the Lord his God in everything that he undertook in the service of God's temple and in obedience to the law and to the commands. He sought his God and worked wholeheartedly, and so he prospered. So dito po nakita natin kung anong klaseng hari si Hezekiah. Talagang i-devote niya yung kanyang pamumuno sa paglilingkod sa Panginoon, sa pagsunod sa instruction lamang ng Panginoon. At ito ang sabi, and so he prospered. Kaya siya ay umunlad. Kaya siya ay sumagana sapagkat siya ay sumunod sa Panginoon. Ngunit pagdating dito sa verse 32, makikita natin na sa kabila ng kanyang katapatan, sa kabila ng pagpapala ng Panginoon, merong isang bansa, napakalakas at napakaraming mga sundalo at napakatapang at mayabang na hari ang gusto silang sakupin. At ito nga po ay ang Assyria, na ang pangalan ng hari ay si Sennacherib. At kung babasahin po natin yung kanyang sulat, kay Hezekiah, ito ay may sulat na pananakot, na sinasabi niya na hindi kayo ililigtas ng inyong Panginoon. At dito nga makikita po natin na talagang naghanda din si Hezekiah. At yun nga, pagka mas marami at mas malakas ang puwersa ng kalaban mo, wala kang ibang mararamdaman kundi takot. Katulad ng marahil na ramdaman ng mga tao sa Jerusalem, ng mga tao sa Judah na para bang nako, hindi natin kaya mga ito sapagkat napakalakas nila. Pero ito nga po yung speech ni Hezekiah. Dito po sa verses 7 and 8. Ang sabi niya, be strong and courageous. Don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is a greater power with us than with him. With him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God to help us and to fight our battles. And the people gained confidence from what Hezekiah, the king of Judah, said. Okay? So, nabuhayan ng loob itong mga mamamayan ng Judah dahil po sa napaka-matinding motivational speech na ito ni King Hezekiah. At pagdating dito nga po sa verses 9 hanggang 19, dito na sinabi ng King of Assyria na si King Sennacherib yung kanyang lahat ng pananakot at panglalait, lalo na sa Diyos ng Israel, lalo na sa hari ng Judah. Nang sabi niya, huwag kayong maniwala kay Hezekiah na ipagtatanggol kayo ng inyong Diyos, sapagkat lahat ng kinalaban namin, lahat ng sinakop namin ng aking tatay, hindi sila na ipagtanggol ng Diyos nila. Anong kaibahan ng Diyos nyo dun sa mga tinalo namin? At ang ginawa pa nila, sinulat nila ito sa Hebrew, para maintindihan ng lahat ng mga mamamayan, lahat ng mga bantay sa mga towers, yung pananakot na yun. Kaya pagdating po dito sa verse 21, and the Lord sent an angel who annihilated all the fighting men and the leaders and officers in the camp of the Assyrian king. So he withdrew to his own land in disgrace. And when he went into the temple of his God, some of his sons cut him down with the sword. So ganito ang nangyari, dahil sa napakayabang nitong si Sennacherib, ang ginawa ni Hezekiah at ni Prophet Isaiah, sila ay umiyak, nagsumbong sila sa Panginoon. At anong ginawa ng Panginoon? Nagpadala siya ng angel, hindi angels, angel, isa lang, At anong sinabi dito? Hindi lang basta pinatay, inannihilate, Talagang kumbaga binura, lahat ng armies, mga leaders nitong Assyria. At maging yung hari ay tumakas na lang. At pagpunta niya doon sa templo ng kanyang Diyos, pinatay siya ng kanyang mga anak. Okay? So ang lala nang nangyari, pagka tinuya mo talaga ang Panginoon, pagka dinigrade, dinisrespect mo ang Panginoon at ang kanyang mga anak, talagang ang Panginoon ang gaganti. Ang Panginoon ang lalaban. Mga kapatid, ngayong gabi,
your battles, our battles, belong to the Lord. Tatlong katotohanan po makikita natin sa pangyayaring ito. Ang una, makikita po natin the reality of our battles. Ang katotohanan ng ating laban o ng ating gera. Totoo po na talagang tayo po ay sa bawat araw ay may labanan na kinakaharap, no? Hindi man tayo humahawak ng baril, no? Para makipaglaban sa mga masasamang tao, no? Tayo po ay nakikipaglaban sa iba-ibang mga bagay, ano po? Nakikipaglaban tayo sa kahirapan, sa kasamaan, nakikipaglaban po tayo sa masamang impluensya, sa masamang sistema, at in fact, maging sa atin pong mga sarili, no? May labanan na nangyayari sa ating pong puso, sa ating pong isipan. Kung gagawa ba tayo ng mabuti o gagawa tayo ng tama. Kung gagayahin ba natin yung karamihan na gumagawa ng mali o yung kakaunti na gumagawa ng tama. Saan tayo papanig? Dito po sa mga talatang ito na atin pong binasa, kinilala ni Hezekiah na may laban. No? Imagine dito sa verse 31, talagang ang description sa kanya, siya ay tapat. Talagang binuhos niya yung kanyang pamumuno sa paglilingkod lang sa Panginoon. At siya ay pinagpala ng Panginoon. So ang nais ko pong makita natin dito, hindi guarantee na tayo ay tapat sa Panginoon, wala na tayong magiging problema. Okay? Sapagkat ganito ang nangyari kay Hezekiah. At napakatindi ng problema na dumating sa kanya. No? Kumbaga, he recognized the reality of their battle that day. No? Ang sabi niya, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. So, kinilala niya na itong ang king of Assyria ay susugudin sila na may kasamang vast army or napakaraming mga sundalo na higit pa kaysa sa mga sundalo nila. So ang una na dapat po nating makita dito sa reality of our battles is the description. No, the description of our battle, no? We need to recognize, we need to admit, no? We need to know, no? Kung gaano kalaki ba itong problemang ito. Si King Hezekiah, ang sabi niya, meron tayong malaking problema, no? Itong King of Assyria at yung kanyang napakalaking mga puwersa o mga sundalo. Hindi po dapat natin itong iwasan or hindi dapat nating isipin na wala lang yan, no? Hindi dapat natin ito baliwalain, no? Dapat talagang alamin natin ito. Kasi kung gusto po natin magtagumpay, makalampas sa mga problemang dumadaan sa atin, alamin natin, ano, ang description ng atin pong mga battles. Ano ba ito? Sino ba ang mga ito? Gaano ba siya kalaki? No? Gaano ba siya kahirap? Okay? Katulad po ng ginawa ni King Hezekiah. Ngunit, meron pong paalala ang Panginoong Hesukristo sa bawat isa sa atin ngayon. Sa John chapter 16 verse 33, ang sabi niya sa mga apostles, ano? At ito rin po ay sinasabi niya sa atin. Sabi dito, I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. No? Sabi ng Panginoon dito, in this world you will have trouble. No? At paghandaan nyo na, hindi mawawala ang kaguluhan, no, sa mundong ito at kayo ay maaapektuhan nito. Pero ang sabi niya, but take heart, I have overcome the world. Ano ang ibig sabihin niya noon? Dahil sa na-overcome niya ang kaguluhan sa mundong ito. At dahil tayo sumusunod sa Panginoong Hesukristo at ang Panginoong Hesukristo ay nasa atin, we will also overcome these troubles. Okay? So, yun po ang una na makita natin dito sa reality ng ating po mga battles. We need to know the description of these battles. Gaano ito kalaki, gaano ito kahirap. Okay? And then, yun nga po, may pangako ang Panginoon, no, na atin itong mapapagtagumpayan. And then ang pangalawa, makikita natin dito, hindi lamang description ng battles, but the disturbance of this battle. No? Dito po sa verse 7, ang sabi po ni Hezekiah, be strong and courageous. Do not be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. Sabi niya, be strong, no? And courageous. No? Don't be afraid. Don't be discouraged. Bakit niya sinabi ito? Sapagkat nakita niya marahil or maybe nararamdaman niya na rin, no, na itong mga
kababayan niya, itong mga nasasakupan niya, ay unti-unti nang natatakot. Unti-unti na silang nade-disturb, no? Sapagkat ang laki ng problema, no? Ang laki ng hinaharap nilang labanan na sila ay outnumbered, no? At naniniwala ako na kahit tayo, no, sa oras na ito, pagka napakalaki ng problema, pagka napakahirap ng mga kakaharapin natin na mga pagsubok sa buhay o yung mga pasya na atin pong gagawin, natatakot talaga tayo, no? Marami sa atin hindi makatulog, no? Ako po, ang reaction ng katawan ko sa stress, ako po ay nasisira ang tiyan, no po? At talaga ako ay nangangatal na-experience ko na po yung nangangatal yung ngipin ko, no, sa takot. Ngunit napakaganda, no? Once na na-experience na po natin itong disturbances na ito, napakaganda ang paalala po ng kanyang salita. Sa 2 Corinthians chapter 10 verse 5, ang sabi po dito ni Apostol Pablo, "We demolish arguments and every pretension that sets itself up against the knowledge of God, and we take captive every thought to make it obedient to Christ." Okay? Dito, kung inyong mapapansin, sabi ni Apostol Pablo, we demolish arguments and every pretensions that sets itself up against. And then, pansinin niyo po yung, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. So, pansinin niyo yung salitang every thought, no? Hinuhuli namin yung anumang pag-iisip, no? Para gawin namin na magdesisyon yung isip na sumunod sa Panginoong Jesucristo. Alam niyo po ba mga kapatid, madalas ang battle, it starts in the mind. Lahat ng mga nai-stress, no? Lahat ng mga nadidepress, lahat ng mga nag-worry, no? Mapapansin nyo, isip sila ng isip, no? Hindi na sila makatulog. Paano ba mabibigyan ng solusyon? Paano ba tayo makakatakas? Paano ba natin ito malulutas? Sino ang mga hihingan natin ng tulong? Gaano ito kabilis? Anong mga damage na makikreate nito? Di po ba? Yan ang mga iniisip natin. At pag nag-give up na po yung isip natin, madalas hindi pa nangyayari yung ating mga kinakatakutan, talo na po tayo. Kaya ang sabi po ni Apostol Pablo, and we take captive every thought to make it obedient to Christ. To make it obedient to Christ. So yun po ang maganda na gawin po natin ngayon pong gabi. No? Kung marami pong labanan sa ating pong utak sa oras na ito, sikapin po natin, no? Naisipin natin, no? Gawin natin na i-focus natin ang ating mga mata sa Panginoong Hesukristo. Alamin natin ano ba ang kanyang sinasabi. Ano ba yung kanyang mga pangako, no? At nawa sa oras na ito, balikan natin itong sinabi ni Hezekiah. Dito po sa 2 Chronicles chapter 32 verses 7 and 8, no? Don't be afraid, no? Don't be discouraged. Pero again, we have to admit, no, we have to acknowledge that the battles are real. Ang tunay daw po na pagsampalataya sa Panginoon ay hindi yung pagwawalang bahala mo sa gabundok na problema na nasa harapan mo. Kundi ang tunay daw na pananampalataya ay alam mo kung sino ang magtatanggal ng gabundok na problema na yun. Okay? Kilala mo at alam mong tawagan yung magtatanggal ng bundok na yun. That is faith. So yun po ang unang katotohanan na makikita natin. Dito po sa mensahe natin na your battles belong to the Lord. Alamin muna natin, no, yung katotohanan, yung realidad na meron talagang tayong makakaharap na labanan parate in our everyday lives. Okay? And then ang pangalawa na katotohanan makikita natin dito, hindi lamang the reality of our battles, but secondly, the resources for our battles. Dito po sa 2 Chronicles chapter 32 verses 7 and 8, may dalawa po na resources na ipinahayag si Hezekiah, no? Ngunit kailangan pumili ka ng isa. At itinuro niya din dito kung ano yung dapat mong piliin para siguradong ikaw ay magtatagumpay. Dito po sa verses 7 and 8, ang sabi po dito, be strong and courageous, don't be afraid or discouraged because of the king of Assyria and the vast army with him. For there is greater power with us than with him. Verse 8, with him is only the arm of flesh, but with us is the Lord our God
to help us and to fight our battles. Ang description po ni King Hezekiah sa kapangyarihan ng Assyrians at saka nitong hari ng Assyrians, they have an arm of flesh. Ngunit ang sabi pa niya, sa last part ng verse 7, there is a great power with us than with him. Okay? And then, sinabi niya ito sa verse 8, with him is only the arm of flesh. Okay, during that time, talagang napakalakas po ng mga Assyrians. At ito pong sinasabi ni Sennacherib, dito po sa verse 10 hanggang 19, totoo pong nangyari ito, na walang makatalo sa kanila. At yung mga sinasakop nilang bansa, may kanya-kanya rin silang tinatawagang Diyos, pero hindi sila ipinagtanggol. Kaya ang yabang nitong haring ito, na sabi niya, anong kaibahan ninyo, kayong mga taga-Juda, katulad ng ginawa namin, doon sa mga sinakop naming bansa, hindi sila pinagtanggol ng Diyos nila. Kaya kayo, hindi rin kayo pagtatanggol ng Diyos nyo. Kaya huwag kayong maniwala sa inyong hari. Kumbaga sabi niya, sumuko na kayo para hindi na kayo masaktan. Ngunit ang sabi po ni Hezekiah, what they have is an arm of flesh. Ano pong ibig sabihin nun? Ang kanilang kapangyarihan, ang kanilang lakas ay may limitasyon. Ito ay mahina. Ngunit yung nasa atin, yung kapangyarihan, yung kakayahan na meron tayo is greater, is more powerful than they have. Why? Because what we have is the Lord, and He will fight for us. Mga kapatid, ngayong gabi, ganun din po ang meron tayo. Ang Panginoon natin ay makapangyarihan sa lahat. Itong kinakaharap natin ng mga problema, mga pagsubok, mga labanan, itong ino-offer ng mundong ito na mga paraan para malampasan natin. Ito po ay may limitasyon. At madalas nakakalungkot, mas lalo tayong mapapahamak. Ang sabi nga sa Job chapter 40 verse 9, yung ino-offer ng mundong ito, do you have an arm like God's, and can your voice thunder like His? Okay? Do you have an arm like God's? And can your voice thunder like His? So meron ka bang malakas na kamay katulad ng sa Diyos? Yung boses mo, makapangyarihan ba siya katulad ng sa Kanya? And then, ang sabi pa dito ni Haring David sa Psalm 118 verse 8, it is better to take refuge in the Lord than to trust in men. It is better to take refuge in the Lord than to trust in princes. Okay? So dito sinasabi po ni Haring David, mas mabuti pa magtiwala sa Panginoon or sa Kanya ka humingi ng tulong kaysa magtiwala sa tao, kaysa magtiwala sa mga may kapangyarihan. Okay? At yan po ang sinasabi po ni Hezekiah sa mga tao sa Judah. Bagamat sa tingin natin ay mas malaki sila, mas marami sila, outnumbered tayo at mukhang matatalo tayo. Huwag niyong isipin yun, huwag kayong matakot. Because, ang sabi niya dito, there is a greater power with us than with Him. Okay? So, sometimes ang offer ng sanlibutan ito, pagka meron tayong mga problema, ang offer lagi ng mundong ito ay yung mga shortcut, yung mga mabilisan, yung iba mag-inom ka, mag-drugs ka, yung iba ay magnakaw ka na lang. Ngunit alam po natin, bagamat ito ay nakaka-relieve for a while, pero pagkatapos noon, mas malaking problema ang atin pong kakaharapin. Mga kapatid, tandaan nyo ito. Kung ang atin pong iniisip na paraan para ma-solve ang problema natin, ang lahat ng laban natin sa buhay ay wala ang Panginoon, yan po ay patungo sa kapahamakan. Mas lalo tayong mapapahamak. Tandaan po natin yan. Ang pangalawa na gusto ko pong makita natin dito sa resources para sa atin pong laban, hindi lamang what the world offers, but what the Lord offers. Ano naman ang iniaalok ng Panginoon? Ang sabi po dito ni King Hezekiah sa verse 8, with Him is only the arm of flesh, but with us is the Lord, our God, to help us and to fight our battles. Ang ini-offer ng Panginoon, ang pinakamakapangyarihan sa lahat, ang lumikha sa ating lahat, ang nakakaalam ng ating nakaraan, ng ating pangkasalukuyan at hinaharap. Ang ini-offer niya, tutulungan niya tayo
at siya ang makikipaglaban sa atin. Ang sabi sa Daniel chapter 4 verse 35, all the peoples of the earth are regarded as nothing. He does as he pleases with the powers of heaven and the peoples of the earth. No one can hold back his hand or say to him, what have you done? Okay? So dito po sinasabi po ni Daniel, no, walang sino man ang makakapigil sa kapangyarihan ng Panginoon at walang pwedeng magreklamo, no? Walang pwedeng question sa kanyang ginagawa. Pagka ang Panginoon ang lumaban para sa atin, ito po ay siguradong magtatagumpay. Pag ang Panginoon ang hiningan natin ng tulong, hiningan natin ng karunungan sa mga pagpapasyang gagawin natin, mga kapatid, sigurado po, kung susundin natin ang kanyang mga instructions, mararanasan natin ang tagumpay. Kaya ano nga po ang nangyari? Dito po sa 2 Chronicles chapter 32 verses 20 and 21, King Hezekiah and the prophet Isaiah son of Amos cried out in prayer to heaven about this, and the Lord sent an angel who annihilated all the fighting men and the leaders and officers in the camp of the Assyrian king. So he withdrew to his own land in disgrace, and when he went into the temple of his God, some of his sons cut him down with the sword. So, tingnan natin kung anong nangyari, ano? Kasi talagang nilait niya, nilapastangan niya ang pangalan ng Panginoon at ang kanyang bayan, no? At nung yun nga, matindi yung panlalait na ginawa, ang ginawa po ni Hezekiah at ni Isaiah, they cried out to the Lord. Humingi sila ng tulong sa Panginoon, iniiyak nila ito sa Panginoon. At ano nangyari? Ang tugon ng Panginoon, matindi. Di ba? Isang anghel lang ang katapat ng vast army ng Assyria, ano? At yun, no, inannihilate. Ang ibig sabihin po nun, walang nagawa, ano, hindi nakalaban, no? Ni hindi siguro nakabunot itong lahat ng espada. At yun nga, sabay-sabay sila, no, na namatay. Sabay-sabay sila na tinalo. Yan po ang mangyayari when we give our battles to the Lord. Okay? At marahil hinayaan ng Panginoon na makatakas itong si Sennacherib kasi hindi sapat na yung bigla na lang siyang mamamatay, no? Kundi pinatakas pa siya, pinapunta pa siya sa kanyang templo para tawagan yung kanyang Diyos, no? At yun, ang pinakamatinding kamatayan, yung mga anak niya ang pumatay pa sa kanya. 'Di ba? Mas malalang klase ng kamatayan yun, ano? Kaya ganun po ang mangyayari pagka ang Panginoon ang nakipaglaban sa atin. Ganon ang mangyayari when we give all our burdens, our problems, our anxieties sa atin pong Panginoon. Ito po ang mangyayari when we take what the Lord offers to us. Kaya nawawag tayong matukso sa alok ng sanlibutan ito, sapagkat yan po ay pangnandalian lang at ang katapusan po niyan ay kapahamakan. Ngunit kung ang gagawin natin, ang susundin natin, ang aalamin natin, ay ang inaalok ng Panginoon na solusyon sa atin pong mga pinagdadaanan, makikita po natin, kumpleto ang tagumpay. Walang kahinaan, no? At tayo po ay safe. Okay? Yan po ang naranasan ng mga mamamayan ng Juda na pinamumunuan ni King Hezekiah. So, yan po ang pangalawa na katotohanan na makikita po natin, no? Tungkol po sa pinag-uusapan natin that our problems, our battles belong to the Lord. Ang una, nakita natin the reality of our battles. Secondly, the resources for our battles. Ang pangatlo at ang panghuli, the reaction to our battles. Okay? Ano maging reaction natin, no? Na ang katotohanan ng labanan at nakita rin natin, no, ang kakayahan ng Panginoon pagka yung kanyang paraan ang ating pong ginawa at sinunod. Ano po ang makikita natin na reaction? Ang una na reaction, peaceful heart, no? Mapayapang puso. Kung babalikan po natin itong verse 8, ang sabi po doon sa last sentence, and the people gained confidence from what Hezekiah, the king of Judah, said. Yun pong salitang gain confidence, ang literal meaning po noon ay rested or their hearts became at peace. No? Natahimik, napayapa ang kanilang puso or kumalma ang kanilang mga puso.
no? Sapagkat alam nila na mas malakas, no? Merong magtatanggol, may makikipaglaban para sa kanila. Hindi na sila, no? Kasi kung sila, no, ang lalaban, kung ikukumpara nila yung lakas at talino nila sa lakas at talino, no, at puwersa ng kalaban, no match. Pero pag ikinumpara nila ang kapangyarihan ng kanilang Diyos sa kapangyarihan ng kanilang kalaban, anong sabi doon? They gain confidence. Their hearts rested. Ganon din po tayo ngayong gabi. Gaano ba kabigat ang problema mo sa oras na ito? Gaano kahirap, no? Ikaw ba ay hindi na makatulog? Ikaw ba ay hindi na makakain, no? Lagi bang sira ang iyong tiyan? Nangangamba ka ba sa kung ano ang mangyayari sa kinabukasan? Bring it to God. The battle is His, not yours, not ours. At alam po natin, pag ginawa natin yun, the Lord will give us peace of mind and peace of heart. Ang sabi po sa Philippians chapter 4 verses 6 and 7, do not be anxious about anything, but in everything by prayer and petition with thanksgiving, present your request to God. And the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. Sa tindi ng atin pong mga pangamba at problema, pag ito daw ay binigay natin sa Panginoon, no? Ito ay ipinanalangin natin sa Panginoon with thanksgiving, ang kapayapaan ng Diyos ay sasa atin, no? Na ito po ay hindi natin kayang ipaliwanag, hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ano po, or ng kahit sinong matalinong tao, itong kapayapang ito, dahil ito'y galing sa langit, no? At babantayan ito ang ating puso at ang ating isipan, itong kapayapaan ng Diyos. At napakaganda nitong sinulat na ito ni Apostol Pablo, na sa panahon ng ating pangamba, sa panahon na hindi mo alam kung ano na ang iyong gagawin sa buhay, ang dapat mong lapitan ay ang Diyos. Wala nang iba. Okay? Sapagkat Diyos lang ang makakatulong talaga. Siya lang ang makakasolve. Magbibigay sa iyo ng talino at lakas para malampasan at mapagtagumpayan ang mga pagsubok, ang mga labanan na kinakaharap natin sa oras na ito at saka sa mga susunod pang mga araw. Salamat sa Diyos sapagkat ang Panginoon ay nasa atin. So yun po ang una na reaction sa atin pong labanan. Meron tayong peaceful heart. Ngayong gabi, meron ka bang mapayapang puso? Kung wala pa, baka hindi mo pa pinagkakatiwala sa Panginoon. Baka iniisip mo pa rin kung paano mo yan malulusutan sa sarili mong talino at galing. No? Sasabihin ko sa iyo, wala. Hindi tayo makakalusot. No? Hindi natin maaayos yan. No? Lalo lang lalala ang problema. Ibigay natin yan sa Panginoon. Okay? Hindi lamang po peaceful heart ang reaction, no? Kundi positive action, no? Positive action. So itong mga people of Judah, hindi sila nag-quit, no? Kundi sila ay nagpatuloy na magtiwala sa Panginoon. Kahit na sa matinding discouragement, no? Matinding pananakot nitong si Sennacherib, no? Ang hari ng Assyria. Hindi sila nag-quit, hindi sila natakot, no? Hindi sila nagduda sa Panginoon. And that is the most positive action we could do sa panahon na para bang ang maraming mga tao ay umaayaw na, no? Umaalis na, nananawa na sa panahon ng kaguluhan, sa panahon ng mga uncertainties. The positive action that we can do is to trust the Lord, no? To remain in the Lord. Katulad po ng mga taong ito na pinamumunuan ni King Hezekiah. Kaya mga kapatid, ngayong gabi, hindi ko po alam kung paano tayo mag-react pagka may mga pagsubok tayo na kinakaharap. Ano po? Dito po, pinakita sa atin ng malinaw kung anong dapat nating reaction. No? Ano ang dapat nating gawin pag nakakaharap tayo sa matinding labanan. You go to God, you trust the Lord. No? Give Him your battle because it's His. No? Hayaan mo siya ang lumaban para sa iyo. At ito po ang gusto kong makita natin after na magtagumpay tayo. Nung magtagumpay si King Hezekiah at ang mga mamamayan ng Judah, ito po ang kanilang ginawa. Sa verses 22 and 23,
So the Lord saved Hezekiah and the people of Jerusalem from the hand of Sennacherib, king of Assyria, and from the hand of all others. He took care of them on every side. Many brought offerings to Jerusalem for the Lord and valuable gifts for Hezekiah, king of Judah. From then on, he was highly regarded by all the nations. Dahil sa pangungunang ginawa ni Hezekiah na magtiwala sa Panginoon, ibigay sa Panginoon ang laban, sila po ay pinagtanggol ng Panginoon. Sila ay nanalo. No? Ang sabi dito, the Lord saved Hezekiah and the people of Jerusalem. Ang Panginoon ang nagligtas sa kanila. Hindi si Hezekiah, hindi si Isaiah, or hindi yung iba pang mga tao, kundi ang Panginoon. At yan din po ang gusto kong makita natin ngayon. Ang Diyos ang magliligtas sa atin. Kung tayo po ay nakalampas sa mga dating problema, ang Diyos po ang nagligtas sa atin. May mga ginamit lang siya na mga instrumento para malampasan natin yun. Pero ang Panginoon po ang lagi na tumutulong sa atin. At ano ang ginawa nila? Nung sinagot finally yung kanilang prayers, nung sila ay iniligtas ng Panginoon, sila ay sumamba sa Panginoon. Sila ay nag-offer sa Panginoon. At nagkaroon sila ng mataas na respeto sa nangunguna sa kanila. Mga kapatid, ngayong gabi, nawa ganun din po ang ating maging reaction. Pagka sinagot ng Panginoon yung ating mga prayers. Many times, pagka hindi pa sinasagot ng Panginoon, taimtim tayong nananalangin at kahit sino talagang hinihingan natin ng prayer request. Sana sagutin ako nito, sana magkatrabaho ako, sana makaalis ako ng bansa, sana malampasan ko itong problemang ito. And minsan may mga pangako pa tayong ganito. Lord, pagka ito tinugon mo, ganito ang gagawin ko. At sad to say, no po, marami po sa atin ang nakakalimot na. No? Marami po sa atin ang nagfo-focus sa gifts, hindi sa giver. Ang ginawa po ng mga people of Judah and then si Hezekiah, they offered offering to the Lord. Kaya mga kapatid, let's worship the Lord. Lalo na sa mga panahon na tinutugon niya ang atin pong mga panalangin. Hindi mawawala ang battle sa buhay po natin. Pero salamat sa Panginoon because God has given us His resources. At nawa maging reaction natin, nagkaroon tayo ng peaceful heart at positive action. Let us worship the Lord as thanksgiving sa Kanya pong ginawa sa buhay natin. At let us respect, let us acknowledge yung mga ginamit ng Panginoon to help us. Mga kapatid, ngayong gabi, our battles belong to the Lord. Tayo po'y manalangin. Salamat po Panginoon sa inyong salita. Nawa Panginoon, ito ang naging tugon sa matagal na naming tanong sa longing ng amin po mga puso. Lord, tulungan mo kami na ibigay sa inyo ang mga kabigatan namin at makita namin ang inyo pong gagawin sa buhay namin pag ginawa namin ang mga yun. Salamat po Lord sapagkat ang laban ay hindi sa amin kundi sa inyo. Kaya Lord, please fight for us. Salamat po sapagkat hindi ang mga pagsubok, ang mga laban na nararanasan namin ay hindi magtatagal. Lalo tigit kung ito ibibigay namin sa inyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat sa paalala mo. Nawa ay mas lalong naging matatag ang pananampalataya namin at ang aming pagtitiwala sa inyo. Salamat po, ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat po sa inyong pakikinig. Pagpalain tayo ng Panginoon, patuloy tayong mag-ingat at magandang gabi po sa bawat isa.